adjusted kami dun sa buhay na ang tatay ay OFW. Hmm. Ngayon, meron akong isang principle na natutunan sa dati naming pastors. Ang sabi niya, dito sa Saudi, pag talo ang pikon, sabi niya lagi, talo ang pikon. Sabi nga Oo. dito raw sa Saudi ay pahabaan ng pisi. Pahaba ng pisi. May mga nagsasabing, dito tinatapos mo lang kontrata mo. Tama. Oo, parang kahit ano yung trabahuin mo man o hindi, may yung kontratang tinatapos. Kaya lang, napaisip ako noon, kaya lang, kung hindi mo naman nagawa ng tama yung trabaho mo, magiging pangit naman yung record mo sa kontrata mo, di ba? Ayusin mo, nagalingan mo na hanggat kaya mong galingan. Yun naman. Pero ang pinaka nagpa-move sa akin, of course, ang gabay ng Panginoon, kung paano ko, lagi ko yung pinpe-pray, kapatid, na paano ko makikipag-usap sa kanila, kontrolin mo, Panginoon, ang damdamin ko, bigyan mo pa ako ng iba yung PC, ganyan, ng pangunawa, at sila rin. Ang na-observe ko sa ngayon, ngayong ganito na, millennial period na, talagang nawawala na rin yung politics, kung tutuusin. Ewan ko lang sa mga managerial positions, pero sa mga back offices and supervisorial, ang lagi lang namin iisip, but just do the job. Ganun lang, do your job. Tapos, hindi na tinitingnan kung ano ka posisyon mo. Kasi kung ano naman yung ginagawa mo, that dictates you. Tama. O kung yung ginagawa mo. So, wala kang dapat i-emphasize kung sino ka o ganun. Ano ba yung trabaho mo? Ganun lang naman. Yung ginagawa mo yung trabaho mo. Kung doon tayo lagi sa premise na yun mag-iisip, magiging maayos naman din. Magiging maayos din naman ang environment. Pero kung titignan ko din yung angulo ng mga ka-OFW natin na nakabilad sa araw, talagang Tama. labas ang trabaho. Lalo na dito. Tapos iba-iba pa kayong mga lahi, lalo na mas mahaba rito ang tag-init kaysa taglamig. Talagang nakakadagdag yun sa init ng ulo. Totoo yun. Nakakadagdag yun sa init ng ulo ng mga tao. Kaya magkaibang mundo eh. Sa karanasan mo, ano yung pwede mong masabi sa kapwa nating OFW pagdating sa mga ganong init-init ng ulo? Mga ganong argumento? Well, gaya na nabanggit ko kanina, ang argumento hindi may aalis. Pero ang i-try natin sa sarili natin kung paano nating maipaliwanag ang sarili natin na kung saan marerespeto pa rin nila tayo, marerespeto mo pa rin sila. Hindi pwedeng, hindi mo masabing hindi ka magalit dahil tao lang ang OFW. Pero ang lagi lang natin i-goal o gawing goal sa sarili natin na pagtapos ng away, magre-respetuhin pa rin ba kayo? Yun lagi ang tanong. At saka alam mo, ang napansin ko dito sa bansa na ito, hindi sila nagtatanim ng galit. Oo, isa pa Kapag yun. ngayon, bukas o mamaya, parang normal na ulit. Actually, sa atin pa sila nagugulat eh. O, kasi tayo mga Pilipino, hindi naman lahat. Karaniwan sa Filipino culture, Oo, ay nagtatanim talaga. matagal mawala ang galit. Yung tapos na galit pa rin. Di ba? Kinukwento pa sa iba. Sinabi din niya ng father ko bago siya mawala. Sabi niya, anak, galit yan ngayon maghapon eh. Bukas yan, mag-uusap na kayo na parang walang nangyari. Yan ang lagi sinasabi ng papa ko kasi nag-abroad nga siya eh. Ganyan lang yan. Ganyan ang kultura ng mga yan. Bilang OFW, no? Isang tanong ko pa sa iyo. Paano mo na ikukumpara yung buhay at trabaho mo sa Pilipinas kumpara sa buhay at trabaho mo dito bilang OFW? Hindi lang din naman sa pagkakataong nahinto ang trabaho ko doon at ikukumpara ko yung gaya ng tanong mo dito, kung mabibigyan lang ng pagkakataon muli, no, na yung sinasabi lang, if I could turn back the clock, ika nga, yung ganong term, base sa tanong mo, gusto ko pa rin ang buhay ko sa Pilipinas. Kasi unang-una, gamay na gamay kong ginagawa ko doon. Pangalawa, sa tulong ng Panginoon, nagkaposisyon na ako doon. At nagustuhan ko yung buhay ko doon, mas komportable ako. Nung dito, hirap ako eh. Lalo na nung mga taon na nandun ako sa Damam. Talagang hirap na hirap ako nun. Naging struggle ko ang ano. Iyon pang isang bagay, yung pag nagtrabaho ka ng isang bagay na hindi mo linya. Oo.
Back to zero. Napakahirap. Start to zero kayo, di ba? Kaya pati pakikitungo mo sa kapwa katrabaho mo, alienated ka. Lagi mo nababanggit, grace of God, sa awa ng Diyos. Ano yung mga nagagamit mong bagay, tools, kung ano man tatawag natin dyan, para ikaw ay manatili dito ng 14 na taon, para ikaw ay manatiling malakas, ikaw ay manatiling matatag? Ano ang sikreto na nakatutulong sa'yo hanggang sa mga sandaling? Unang-una dyan, kagwapuhan eh. Ay, hindi. Panguna nga, gwapo pa. Biro lang po. Oo, dahil hindi biro dito ang mga challenges. Lalo na kung ikay lang mag-isa. Unlike yung ibang OFW, andito ang pamilya eh. Or may pinsan dito, may tatay dito. Madali eh. Parang tingin ko madali sa kanila makakop. Sa isang sitwasyon ng OFW katulad ko, makaka-relate yung iba na ikaw lang talaga. Ang hinanap ko talaga noon agad, nung ako'y dumating dito, yung mabibilang ang church. Then, after a week, pasok na naman sa trabaho buong linggo. Nare-reset ka eh. Nare-reset ka eh. So, para sa akin, in one word, ang pinaka-secret na dapat nga hindi secret, si Jesus. Yung Panginoong Jesus. Isa pa yan na sekreto, yung closeness ko sa mama at papa ko din. Kahit malayo ko sa kanila. Although may mga times na pag nagkakatikisan, minsan binadailan ko na lang din sa trabaho. Pero wag mo na sila makausap. Kasi dumating din sa time na ayaw ko sila makausap dahil parang alam ko yung sasabihin na eh. Oo, parang iniiwasan mo. Ewan ko lang kung ganun ba sa OFW, pero minsan alam mo na hirap ka, na pe-pressure ka na rin, ayaw mo muna silang kausap. Oo. Parang kasi same story yung maririnig mo eh. Same daing, same na mga, yun nga, daing. Problema, maririnig mo ulit. Hindi ko alam kung nararanasan yung ibang nating mga tagapanood, pero dumating ako sa ganun eh, na minsan parang ayoko muna silang kausap dahil alam ko ulit yung sasabihin. Parang iniiwasan mo na. Same daing. Tensyonado ka na, yung paulit marinig mo. May time na tumatawag sila na bungad agad yung anong kailangan. Nakapagsalita ko na hindi nyo muna ako sasabihan ng kamusta. Maganda yung sinabi mo yan kasi doon sa mga nakakapanood dito ngayon, doon sa mga may mahal sa buhay na OFW, at least mauunawaan nila na hindi pala tayo gustong ayaw kausapin. Oo. Kundi gusto lang niya magkaroon ng sabi niya konting space. Opo. Diba? Opo. Para lang siguro may inaasikaso o busy. Tsaka yung tension mo, ayaw mo ma-build up eh. Kasi minsan kapag mainit ang ulo mo, sinagot mo ang tawag, minsan napapabaling sa kanila yung init ng ulo mo. Magulang sila lang kausap mo or kung asawa mo, ganyan. Mas mabuti pang saka mo na lang kausapin. Tama yun, diba? Tama yun. So, ang isang naitanong ko sa'yo kanina ay yung worst experience mo, di ba kanina? Opo. At talagang nagulat kami sa ikinuwento mo. Ang tanong ko ngayon ay ano naman yung pinaka nakakatuwang nangyari sa'yo dito sa buhay mo bilang OFW? Kasi from my first work, itong pangalawang kasalukuyan, hindi ko ito inaasahang mangyayari. Ang nasa isip ko na noon, ayan yung una, nasa isip ko na noon, mapapauwi na ako. Kaya nung ako'y may takot na ako'y baka mapauwi o hindi ako i-transfer, ang dami na agad naka-preempt sa utak ko o sa isip ko na in-advance ko na ang lalaki na naman ng utang, paano na yung future namin, ganyan-ganyan. Mama ko lagi nang may sakit, paano ko na mapoprovide ganyan. Kaya isa yan sa pinaka-highest, happiest ng life ko, yung ako ay i-let go ng kumpanya, tapos binayaran ng aking separation fee, then may nakaumang na ako nung kontrata sa bagong kumpanya. At mismong yung Saudi HR at saka yan ng luma at saka yung Saudi ng bago ang nag-transact sa akin. As in talagang literal na ako'y hinatid from office to office. Ang second pinaka-happiest ko, natamaan ako ng COVID eh. COVID-19 victim ako eh. Ngayon, ang hirap pala, talagang nag-suffer ako physically, hirap ako huminga, walang panlasa, yung typical na nangyari.
Tapos, dumating ako sa point na hindi ka na nakakatulog. Tapos, yun nga, yung mababa ang oxygen sa dugo. Mm. Nung nangyari yun, pasunay kama ko. Oh, expired na yung Expired na. Tapos, ang ikama, passport yung ko, ID dito sa Saudi Arabia, ikama. opo, Oh. ang passport ko pa noon, dapat i-renew, hindi ma-renew. Kasi po, nagka-problema kami legally sa Pilipinas tungkol sa passport. Ngayon, na-issuean ako ng passport nung time na yon. Praise God. Dahil natapos na yung kaso. Ngayon, lumabas ulit sa system yon itong pagdating ng 2050, no, 19. Yung after na ng No, after ng COVID or during the COVID, magpasunay yung wala na rin yung passport ko. During that COVID year, tapos na rin yung passport, na tapos na yung 6 years validity. Dapat marirenew, hindi na na-renew dahil lumabas na naman ulit sa system yung kaso. Tapos na yung kaso, lumabas. Kaya hindi mo ma-renew. Okay. Ngayon ang paliwanag ng Riyadh, bakit ganon? Kasi nung time na yon, old system, Riyadh Embassy, old system, hindi na update sa clearance. Na-clear na yun sa... Na-clear na ang pangalan ko. Opo. Okay. So, parang ma-clear yun, bumalik na naman to the basic, magpapa-authenticate ka na naman, ganyan. Kaya tumagal yung passport na hindi na renew yun ng 1 year. Kaya hindi rin ma-renew yung ikama ko. Kasi dito naman, yung system nila ng AbShare, kailangan bago rin ma-renew yung ikama mo, kailangan valid pang passport mo. Tama. Kaya imagine mo yun, sabay-sabay, may COVID ka, hindi mo naman expired ikama mo, passport mo. Praise God, dahil ang kumpanya, maunawain. Paano maganda yun? Pinaliwanag ko sa kanila yung sitwasyon. So, lang sila, naghintay lang talaga. Naghintay lang sila. Hindi nila ako inipit, hindi nila ako sinabihan na hanggang ganito week ka lang magtatrabaho na lang, dahil ganyan. So, lahat yun talagang bugbog sa prayer, sa Panginoon talaga, trust, everything. At naging prayer partner ko dyan, si Pastor John Rosaria, at saka si Ate Banji, and then yung isa pang kapatid namin sa dati ko ring church na na-COVID din, nakasurvive. Kaya siya rin ang guide ko kung anong gagawin para makasurvive. Magsuob ka, maglemon ka na maglemon, Ate Banji, naghatid pa ng mga food, ganyan. Nung time na yun, sabay-sabay, hindi mo na alam ang gagawin mo eh. Kaya nung ma-renew si ikama, tapos ayun na, ma-renew na rin si passport. Nung nasa Riyadh ako, talagang talon ako eh. As in, literal akong tumalon. Sa tuwan-tuwa ka na na-update na ulit, another hanggang 2032. 10 years ang kinuha mo? 10 years. Tapos yung ikama, na-renew na rin ang in-renew. Yun ang dalawang bagay na masasabi kong... Kasi parang parusa din sa isang OFW, yung ang passport mo kada 3 taon, i-renew, di ba? Magastos. Bukod sa magastos, ang buti nga may embassy on wheel na. Mabuti na lang ang gobyerno. Yun, isa pa yun. Na sila na pupunta dito sa lugar natin. Ay noon, hindi. Ikaw ang babiyahe. Riyadh talaga. Ay mahal ang pamasahe. Bilang isang OFW, ano yung masasabi mong yung plano mong na ikaw ba ay hanggang kailan na lang ba? Diba, 14 years ka na rito. Bago ko sagatin yan, meron pa akong isang naisip na highlight pa na masasabing blessing na habang OFW ako. Dito ko na kasi nalaman nung nasa Saudi ako na ako pala ay isang adopted child. Ako! Hindi naman adopted child. Mama ko. Nanay ko is my original mother. Pero yung papa ko pala, na tinutukoy ko sa kwento natin na hanggang nag-abroad, ganyan. Si Virgilio Noble. I love you, Papa. Nasa heaven na. Siya pala hindi ko biological father. Yung kinukwento mo sa amin kanina, na sinasabihan mo ng mga problema mo, na nag-abroad din sa Jeddah, Opo. na lagi mo tinatawagan may problema ka, Opo. dito mo lang malaman nung mag-abroad ka, Nasa na pala, hindi pala siya ang tunay mong ama. Biologically, yes. Pang teleseryeng Hindi. sige Kasi kahit naman nung bata pa, kami magkapatid, hindi kami magkabuka eh. Pansin mo na. Pansin ko na rin yun. Pero ginagawa ni Mama,
pareho ang aming t-shirt, pareho ang pantalon, pareho ang short, pareho ang Para mga sapatos. handouts, Kaya pag napunta yung palengke, kambal kambal. Pero may kambal naman kasi hindi rin magkamukha. Pero siguro ganun ang gustong i-impress ni mama eh. 8-month-old na akong buhay sa labas. Yung sa'yo baby. 8-month-old baby na ako. Mukhang bata ka na. Oo, nung mag-meet sila ni Papa. Mm. Oo. Ang kwento ni Mama, sige, kung mahal mo ko, mahalin mo rin ang anak ko. Yan, gano'n. Gano'n ang love story. Ang kwento ni Mama sa akin, ang father ko, bago sila naghiwalay, hindi niya alam na buntis siya sa akin. Alam ko ang aking background. Anyway, going back dun sa last question po na pangarap ko pa, well, syempre marami pa rin naman in terms of finances, of course, magkabahay, magkaroon ng sariling sasakyan na pangarap ko, yung pwede ka mamasyal-masyal sa Pilipinas. Ang target ko noon, kahit 2 years pa, Lord, yan ang pinipray ko kay Lord, 2 years pa or 3 years pa, or kahit hanggang matapos sana yung passport, dahil hanggang 2032 pa eh. Kasi, yun nga, dahil ngayon, mas ika nga ako na lang at ilan na lang, kaunti na lang yung sinusupport ko sa kapatid ko, bagamat ngayon meron din siyang karamdaman. Yun na lang, makapag-adjust pa. Parang yun isa sa mga struggle ng OFW, no? Pag natatapos ang isang problema, hindi mo matiis, may isa naman darating. Diba? Kaya, kasi sa taon namang salita mo, 2032 yung passport mo, mukhang uubusin mo pa yung 7 years na yun, ha? Parang yung plano mo. Kalooban ng Panginoon, po. Kasi, ang number 1 din na bilin sa akin ni Mama noon, nung nagsimula ako magtrabaho dito, at hindi lang bilin, kundi pangarap namin mag-ina. Pati father ko ganun din. Paupahan. Paupahan talaga. Yun ang business na. Oo. Kasi sabi ni Papa ko, ni Mama ko, wala kang lugi sa ganyang negosyo, wala kang i-maintain. Paupahan talaga anak. Sabi niya kahit isa o 2 pinto lang, pundarin mo. Tapos itong lately, nung pareho na talaga silang mahihina at matandang-matanda na, ang lagi nilang pinupush sa akin, tapusin mo na yung SSS mo. No. Yan ang bilin na bilin nila. Magandang sabihin sa ating mga Oo, kasi meron akong existing loan pa sa SSS na sa 77,000. Kaya sa tulong ng Panginoon, mabuno naman. Pero sabi ni Kuya Pete, yung isa nating kapatid, pagka pwede ko pa rin ituloy daw eh. Totoo yun. Pwede pa rin ituloy para ma-upgrade ba daw siya. Ang SSS nga lang, ang alam ko, hindi mo pwedeng bayaran yung nakalipas na. Pero pwede ka uli mag-umpisa at ituloy-tuloy. Kasi yung mga OFW, karamihan, hindi man lahat, pag nakarating na dito, ay nakakalimutan na yung SS. Opo, may kakilala din akong ganyan. Napakalaking tulong sa ating OFW dahil unang-una, pag nagretiro tayo, wala na tayong aasahan. Papa ko, hindi niya pinabayaan. Kasi nung tumanda si Papa, nagpe-pension siya. Napakalaking tulong. Nagpe-pension si Papa. Lalo na ngayon, ang pagbabayad ay online na. Opo. Kahit siya nag-FX lang noon, pa-drive, meron siya inaasang pension eh. Nakakakuha siya ng every 3 months, every 6 months, ganun. May mga bracket naman niya kung ano yung kaya mong bayaran, di ba? Opo. Kaya yan ang mga dalawang kabilin-bilin sa akin ng parents ko. At naririnig ko rin sa mga kaibigan natin, mga ka-churchmen natin na importante talagang pagtuunan. Huwag kalimutan. Bilang panghuling salita bago tayo matapos, ano yung maipapayo mo sa ating mga ka-OFW para sa kanilang magandang future bilang mga kagaya natin? Hindi ako magaling magpayo, pero out of experience lang, well, in terms of practicality, of course, pagsumikapan lagi natin yung pagtatrabaho natin, na lahat ng ating ginagawa ay parang hindi tayo sa tao naglilingkod, kundi sa Panginoon. Ibig sabihin yung make the best out of it. Parang ganun. Hindi man tayo mapansin ng mga amo natin, may higit namang nakakakita sa atin ng Panginoon. Siya ang magbibigay sa atin ng reward. Yung tipong hindi na lang magkasakit ang mga pamilya mo, malaking reward na yun eh. Napakagastos na may sakit sa pamilya. Pinagdaanan po natin yan. Talagang napapabaon pa sa utang. Kaya pag walang sakit ang pamilya mo, malaking reward na yan sa trabaho. Siyempre.
Maraming salamat. Salamat po sa opportunity. Mga ka-OFW, salamat po sa inyong panonood at pakikinig sa napakaganda at makasaysayang istorya Nawa po, ni may Kuya natutunan Rohen Adriatico Noble. Opo. Tama? At hanggang sa muli po ay tayo maghahanapan ng isang mga panayam Panauhin. natin upang makapagbigay sa inyo ng magandang kwento ng kanilang buhay at payo bilang OFW. Salamat po at mabuhay tayong lahat. God Salamat bless. po. God bless.